Itinatago ko ang tunay kong pagkatao bilang batang tagapagmana at nagtatrabaho bilang intern sa sarili kong kumpanya ng pamilya. Pero natuklasan kong buntis ang asawa ko sa kanyang sekretarya. Nilibre ng sekretarya ang bawat empleyado ng $4 na limonada. Isinantabi ko ang baso ng limonada ng walang pag-aalinlangan. Sa halip, umorder ako ng Starbucks na nagkakahalaga ng $40. Nakita ito ng sekretaryang si Kevin yan. Biglang dumilim ang kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at sinita ako ng may mapanuyang tono. Magkano ba ang kinikita mo? Tinatanong kita kung magkano. Hindi ba sapat sa iyo ang $4 na limonada? Nandito ka para magtrabaho, hindi para magwaldas ng pera. Mabilis akong nagpaliwanag, allergic ako sa lemon. Bukod pa roon, buong gabi akong nag-overtime at pagod na ako. Gusto ko lang ng kape para manatiling gising. Tigilan mo ang mga palusot mo. Kahit pagod ka talaga, kailangan mo bang umorder ng ganoon kamahal? Alex, tingnan mo nga ang sarili mo, puro mumurahing walang kilalang tatak ang suot mo mula ulo hanggang paa. Siguradong sobrang hirap ng pamilya mo. Wala kang pera sa bulsa mo, kaya bakit ka umaastang mayaman? Puno ng pang-aalipusta ang mga mata niya. Sumigaw siya, mag-impact ka at umalis ka ngayon din. Hindi kailangan ng kumpanyang ito ng taong gaya mong nagmamagaling. Hindi ko pinansin ang pagsigaw niya. Kinuha ko ang telepono ko at nag-text sa asawa ko. Sabihin mo sa sekretarya mo na mag-impact na siya at umalis. Nang makita akong nagte-text, biglang tumawa ng matinis at mapanukso si Kevin. O, kanino ka nagte-text? Huwag mong sabihin sa sugar mama mo. Alam ko na. Saan kukuha ng pera para sa Starbucks ang isang pobreng intern na gaya mo? Siguradong binabayaran ka ng isang mayamang babae. Ha, gwapong lalaki. Halos iluwan niya ang mga huling salitang iyon sa pagitan ng nagingit-ngit niyang mga ngipin, agad nitong nakuha ang atensyon ng buong opisina. Marami sa paligid ko ang mapanuyang tumingin sa akin. May ilan pang ang nakisali para lalo akong asarin. Kevin, huwag mo namang pahirapan. Hindi madaling trabaho ang pagsisilbi sa isang sugar mama. Ha, natural lang ang Starbucks, gantimpala iyon mula sa sugar mama niya. Nang marinig iyon ni Kevin, malakas siyang tumawa at nawala ang karamihan sa galit sa mukha niya. Iwinasiwas niya ang kamay niya habang lalong nagiging walang pakialam ang tono niya. CJ, mag-impact ka na at umalis para pagsilbihan ang sugar mama mo. Walang puwang ang isang bayarang lalaki na gaya mo sa maliit nating kumpanya. Napailing ako ng mapanghamak, tumingala sa kanya at sinabi ko, kahit tanggalin ninyo ako, dapat manggaling mismo kay Director Liu ang utos. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Biglang tumaas ang boses niya. Ako ang sekretarya ni Director Liu. Kapag sinabi kong umalis ka, aalis ka. Napatawa ako ng malamig. Mukhang hindi mo pa alam. Ang Director Liu ninyo ay asawa ko. Ang kumpanyang ito ay matagal ng pagmamay-ari ng pamilya Fan. Mula nang makapagtapos ako na ang humahawak sa mga pangunahing operasyon ng kumpanya ng pamilya. Kamakailan lang, lumalawak ang kumpanya sa mga merkado sa ibang bansa at hindi pa ako gaanong pamilyar sa bahaging ito ng negosyo, kaya nag-intern ako rito sa sangay na pinamamahalaan ng asawa kong si Diana Lu. Para hindi kami mapansin, matagal na naming napagkasundo ang itago ang tunay naming pagkatao sa lahat. Ngayon, malapit nang matapos ang internship ko at kabisado ko na ang pagpapatakbo ng negosyo rito. Wala nang dahilan para itago pa ito. Nang marinig iyon ni Kevin, humagalpak siya ng napakalakas na nanginginig ang buong katawan niya. Napaluha siya sa kakatawa. Itinaas niya ang boses niya at sumigaw sa lahat ng nasa paligid. Narinig ba ninyo ang sinabi niya? Sinasabi ng gwapong ito na asawa raw siya ni Director Liu. Sinabi pa niyang pagmamay-ari niya ang kumpanyang ito. Ito na ang pinaka-nakakatawang narinig ko buong taon. Pagkasabi noon, kumuha siya ng isang file at ibinagsak ang payslip ko sa malaking screen para makita ng lahat. Itinuro niya ang nakasulat na halaga at mapanuyang sinabi. Tingnan ninyong mabuti lahat. Ito ang buwan ng sweldo ng tinatawag nating boss na si Alex Fan. $3,000, ha, hindi man lang iyan katumbas ng sukli para sa sapatos na suot ko. Itinaas niya ang paa niya at ipinagyabang ang sapatos niya. Mas masakit pa sa kutsilyo ang kilos na iyon, lalo na sa mapanuksong tono niya. Hindi man lang kayang bumili ng sarili niyang Starbucks, tapos nabubuhay lang sa pagsisilbi sa sugar mama niya. Sa ugali niyang iyan, imposibleng lingunin man lang siya ng Director Liu natin. Agad na humagalpak sa tawa ang mga empleyado sa paligid niya. May isang pabirong sumigaw. Alex, naiintindihan ko, masakit sigurong mahuli kang umaasa sa sugar mama mo, pero hindi mo kailangang magsinungaling ng ganyan, lalo ka lang nagmumukhang katawa-tawa.
Alam ng lahat na mataas ang pamantayan ni Director Liu. Sa isang gaya mo, hindi ka man lang niya 2 beses lilingunin. Bumuhos sa akin ang panunukso at pangungutya na parang palakas na alon. Nakulong ako sa gitna nito, halos hindi makahinga, nilalamon ng paghamak at pang-iinsulto mula sa bawat panig, pero alam kong wala nang saysay ang anumang sabihin ko ngayon. Huwag kayong mag-alala. Kapag dumating si Diana, lalabas din ang katotohanan. Muli na namang humalakhak si Kevin, punong-puno ng kayabangan. Talaga bang iniisip mong pupunta rito si Director Liu para pagtakpan ang kasinungalingan mo? Lumapit pa siya sa akin. Humina ang boses niya, pero sapat pa rin itong lakas para marinig ng lahat. Aaminin ko, matagal na kaming magkasintahan ni Director Liu, kaya lang ipinagbabawal ng kumpanya ang relasyon ng mga empleyado sa isa't isa. Kaya itinago namin ito. Pagkasabi niya noon, nagsiksikan ang sales team sa paligid niya na parang mga pating na nakaamoy ng dugo, sabay tango at pagyayabang. Kaya pala, nakita ko mismo kayong lumabas ni Director Liu sa isang hotel noong isang araw. Akala ko nagkakamali lang ako. Tama, noong huling nag-business trip si Director Liu, sinadya niyang isama ka. Mukhang honeymoon pala iyon. Sa lahat na narinig ko, kinilabutan ang anit ko at namanhid ang buong katawan ko, pero mahigpit na kumuyom ang mga daliri ko. 8 taon na kaming magkasama ni Diana at pinagkakatiwalaan ko siya. Nakatayo si Kevin sa gitna ng mga tao, may matagumpay na ngising nakapaskil sa gilid ng kanyang labi. Ano ang masasabi mo ngayon para ipagtanggol ang sarili mo? Umalis ka na, bilisan mo. Kapag dumating si Director Liu, hindi kanya pagbibigyan gaya ng ginawa ko. Napatawa ako ng malamig. Mag-asawa kami ni Diana, kailangan ko pa bang patunayan iyon sa iyo? Pagkasabi ko noon, inilabas ko ang telepono ko, binuksan ang photo album at ipinakita sa kanya ang screen. Tingnan mo mismo, larawan naming dalawa ito. Para bang narinig ni Kevin ang pinakanakakatawang biro sa buong siglo, yumuko siya sa kakatawa. Itinuro niya ako at sumigaw sa mga tao sa paligid. Tingnan ninyo ito, akala niya, dahil lang may larawan siya, asawa na siya ni Director Liu. Lalong lumakas ang tawanan sa paligid namin. Palagi namang nagpapakuha ng litrato si Director Liu, kasama ang mga empleyado, alam ninyo iyan. Para siyang artista sa pelikula, kaya hindi talaga kapanipaniwala iyan. May larawan din ako kasama si Director Liu. Ibig bang sabihin, asawa niya rin ako? Ipakikita ko sa inyong lahat kung ano ang hitsura ng tunay na nobyo. Malakas na tumatawa, inilabas ni Kevin ang sarili niyang telepono. Sa screen ay makikita ang mga malalapit na larawan nilang dalawa ni Diana. May mga larawang magkayakap sila, may mga naghahalikan, at may isang larawang walang saplot si Diana, habang nakaupo sa kandungan niya at nakangiting masaya. Itinaas niya ang telepono, sobrang yabang na parabang lumulutang siya sa hangin. At heto ang magandang balita para sa inyong lahat, dinadala na ni Director Liu ang anak ko. Halos 3 buwan na. Magpapakasal kami bago matapos ang taon. Inaanyayahan kayong lahat sa kasal namin. Agad na nagsiksikan ang mga empleyado sa paligid niya. Nakakasuka sa kapal ang mga papuri nila. Sekretaryong yan, hindi direktor yan, alagaan mo naman kami kapag dumating ang araw na iyon. Tinamaan ng mga larawang iyon ang mga mata ko na parang malamig na mga tinik. Bawat isa ay lalo pang bumaon. Parang biglang nagyelo ang dugo sa mga ugat ko at nanginginig ng hindi mapigilan ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala. Talagang hindi ako makapaniwala. Naalala ko noong kaming dalawa ni Diana ang palaging nagpapakuha ng litrato. Lagi siyang umiiwas sa kamera. Kahit ilang taon na kaming magkasama, sa tuwing lalapit ako para halikan siya, nakasimangot siyang itutulak ako palayo. Sa bahay, kung ano-anong dahilan ang ginagawa niya para iwasan ang pagiging malapit namin. Pero sa ibang lalaki, kaya niyang maging ganito katapang, ganito kasabik. 8 taon na kaming magkasama at 5 taon na kaming kasal. Lagi niyang sinasabing gusto muna niyang bumuo ng karera. Ayaw niyang maliitin siya ng pamilya ko. Sabi niya, magkakaanak kami kapag maayos at matatag na ang lahat. 3 buwan na ang nakalipas nang sabihin niyang buntis siya, at sa sobrang saya ko, agad akong kumuha ng mga pinakamahusay na tauhan at resources mula sa punong tanggapan bilang gantimpala para sa kanya. Binigyan ko siya ng isang mansyon at nagpagawa ako ng isang kakaibang kwintas na para sa kanya lang. At ang pinakamasaklap, hindi man lang akin ang batang nasa tiyan niya. Nanginginig ako na parang dahon sa hangin, tuluyang nawala ng laman ang isip ko. Nang makita akong nakatayo roon na parang nagyelo, biglang nagalit ng husto si Kevin. Hindi ka pa rin aalis, nakatayo ka lang dyan at naghihintay mamatay? Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, bigla niyang dinakma ang laptop sa mesa ko at marahas na ibinato sa sahig.
Nasa loob nito ang mga dokumento para sa isang kasunduang nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, isang kasunduang malapit ko nang maisara. Ang malakas na pagbagsak nito ay parang nagpasiklab sa mga pampasabog na nakapuno sa dibdib ko. Umakyat agad ang dugo sa ulo ko. Hindi ko na napag-isipan, itinaas ko ang kamay ko at sinampa siya sa mukha. Pak! Umalingaw-ngaw sa opisina ang matinis na tunog ng sampal. Napaatras si Kevin ng ilang hakbang, bumagsak ng malakas sa kanyang puwitan at sumigaw habang hawak ang pisngi niya. Ikaw na gwapong walang hiya. Paano mo nagawang sampalin ako? Noon mismo, umalingaw-ngaw mula sa pintuan ang matinis na tunog ng mataas na takong. Pumasok si Diana, malamig ang aura, nakakunot ang noo at galit na sumigaw. Saglit lang akong nawala at naging magulo na ang buong opisina. Sinuyod ng tingin niya ang kalat, bago tuluyang tumigil ang mga mata niya sa akin, puno ng pagkainis ang tono niya. Alex, ano na naman ang pinagkakagulo mo? Paano mo nagawang manakit ng tao? Tinitigan ko siya, naninikip ang lalamunan ko na parabang may nakabara rito, at namamaos ang boses ko. Ako ang nanggugulo? Hindi ba nag-text ako sa iyo para tanggalin ang sekretarya mo? Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring sagot? Hindi mo ba kayang pakawalan siya? Agad na tumayo si Kevin at nagmamadaling pumunta sa tabi ni Diana, humihikbi habang hawak ang gilid ng mukha niya. Director Liu, sa wakas nakabalik ka na. Sumobra na talaga itong si Alex. Naisip ko lang na pinaghihirapan ng lahat ang trabaho nila, kaya nilibre ko sila ng 4 na dolyar na limonada, pero minamaliit niya iyon, at Starbucks pa ang ipinilit niyang bilhin gamit ang pera ng sugar mama niya. Ilang salita lang naman ang sinabi ko tungkol doon, pero sinaktan niya talaga ako. Agad na dumilim ang mukha ni Diana, sobrang bigat na parabang tutulo ang tubig mula rito. Sumikip ang mga mata niya, malamig na malamig ang titig. Alex, isang Starbucks lang at nakakalimutan mo na ang lugar mo, ganoon ba? At ngayon, may lakas ka pang magpanggap na ikaw ang biktima. Humingi ka agad ng tawad sa sekretarya ko. Tinitigan ko si Diana nang hindi makapaniwala. Sobrang hindi ko na makilala ang babaeng nasa harapan ko, at nanindig ang balahibo ko dahil sa lamig na naramdaman ko. Para bang may hindi nakikitang kamay na humawak sa dibdib ko. Kumalat sa mga ugat ko ang matatalim na alon ng sakit. Diana, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin ng totoo, ano ba talaga ang namamagitan sa iyo at kay Kevin? Kaninong anak talaga ang nasa tiyan mo? Biglang lumiit ang mga balintataw ni Diana, bakas ang pagkataranta sa mga mata niya. Ni hindi niya magawang salubungin ang tingin ko. Sagutin mo ako, sigaw ko, nanginginig sa galit. Kung ayaw mong sabihin, sige, pupunta rito ang ama ko para inspeksyonin ang opisina maya-maya. Kung may lakas ka ng loob, ipaliwanag mo sa kanya. Agad namutla ang mukha ni Diana, nanginginig ang mga labi niya at sinabi niya. Sandali, ipapaliwanag ko mamaya, umalis ka muna ngayon. Agad na sumingit si Kevin at inilatag ang mga braso niya para protektahan si Diana sa likod niya. Ano ba ang dapat ikatakot? Punong-puno ng kayabangan ang mga mata niya habang nagpapatuloy siya. Isa lang siyang bayarang lalaki, ano naman kung dumating ang ama niya? Ang dami-dami natin dito, dapat ba tayong matakot sa kanya? Sobrang hirap niya na kailangan niyang ibenta ang sarili niya para lang sa isang Starbucks. Siguradong walang espesyal sa ama niya. Baka nagbubuhat lang ng mga ladrilyo sa isang construction site kung saan. Ha ha ha! Halos umalingaw-ngaw ang tawanan na parabang kayang iangat ang bubong. May ilang babaeng nasa edad 40 ang nagtulakan para makalapit sa unahan. Nakatitig sila sa akin. Magaan at malandi ang tono nila pero may halong lason. Kulang na kulang ka sa pera, ano? Hindi naman masama ang pangangatawan niya. Magkano para magsilbi sa isang sugar mama ng isang gabi? Bibigyan kita ng 200 dolyar. Halika at pagsilbihan mo ako ngayong gabi. Babayaran kita ng 300 dolyar. Sunod-sunod na umalinggaw-ngaw ang mga boses. May ilan pang tunay na naglabas ng pera at pilit itong isinusubo sa kamay ko. Kumukulo ang galit sa mga sentido ko. Ikinaway ko ang kamay ko at itinapon ang pera sa sahig. Umalis kayo. Oh, aba. May isang mapanuyang nagsalita. Nagpapaka-high and mighty ka pa rin. Nagsisilbi ka na nga sa sugar mama mo. Ano pa bang ipinagmamalaki mo? Ha ha ha. Pagkasabi nila noon, sabay-sabay na dumukot ang ilang kamay na parang mga kuko, hinawakan ang braso ko, hinila ang damit ko, at may ilan pang dumidikit mismo sa katawan ko. Sumiksik ang mga babae na parang gutom na mga lobo, kinakalmutan ang damit ko. Nataranta akong tumingin kay Diana, pero umiwas lang siya ng tingin, ni hindi man lang tumingala, na para bang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Sa tindi ng galit ko, sinabi ko, Diana, hintayin mo lang.
Mabilis na lumapit si Kevin. Isang bayarang lalaki na gaya mo, may lakas pa ng loob na kausapin ng ganyan si Director Liu. Pagod ka na bang mabuhay? Turuan kita ng leksyong hindi mo makakalimutan. Tuluyan nang nawala ng kontrol si Kevin at sumugod sa akin, saka ako marahas na sinipa sa tiyan. Napaatras ako at malakas na tumama ang ibabang bahagi ng likod ko sa gilid ng mesa. Napasinghap ako sa sakit. Diretsong umakyat ang galit hanggang sa tuktok ng ulo ko. Mariin kong kinuyom ang mga ngipin ko at iniikot ang pulsuhan ko. Sumugod ako, hinawakan siya sa kwelyo at umamba ng suntok. Kaliwa. Kanan. Sampal, sampal, sampal. Umalingaw-ngaw ang bawat hampas na parang sunod-sunod na paputok. Agad na namaga ang mukha ni Kevin at ang matinis niyang sigaw na parang baboy na kinakatay ay masakit na bumaon sa mga tainga ng lahat. Alex, nababaliw ka na ba? Sa wakas, nataranta si Diana at mabilis na lumapit, sariling katawan niya ang ginawang panangga kay Kevin. Subukan mong hawakan pa ang kahit isang hibla ng buhok niya at tingnan mo ang mangyayari. Napatawa ako ng malamig. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos niya, ikaw naman. Itinaas ko ang kamay ko at muling ibinaba, saka siya sinampal sa mukha. Hawak ni Diana ang pisngi niya, nanlalaki ang mga mata na para bang kaya niya akong lamunin ng buo, nanginginig ang boses niya. Sige, Alex. May lakas ka ng loob na sampalin ako, tapos ka na, sigaw niya. Kayong lahat, bugbugin ninyo siya hanggang hindi na siya makatayo. Bugbugin ninyo siya hanggang aminin niyang mali siya. Doble ang sahod ninyong lahat ngayong buwan. Parang droga ang epekto sa kanila ng salitang doble. Agad na mula ang mga mata ng mga empleyado at sabay-sabay silang sumugod sa akin habang humahagulgol sa galit. May ilang buong lakas na pumigil sa mga braso ko habang sunod-sunod na bumabagsak sa akin ang mga kamao na parang bagyo. Ang iba naman ay walang tigil na sumisipa sa akin. Lumalaban ako sa abot ng makakaya ko pero walang laban ang dalawang kamay ko sa napakaraming kamay. Mahigpit na nakadagan ang katawan ko sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, may humila sa pantalon ko at natanggal ito. Nagpumiglas ako ng husto, pilit na bumabangon. Pero hindi ko sinasadyang matapakan ang laylay na laylayan ng sarili kong pantalon. Bumagsak ako ng malakas sa sahig at tumama ang likod ng ulo ko sa gilid ng mesa. Isang matinding sakit ang sumabog sa ulo ko. Dahan-dahang dumaloy ang mainit na dugo at unti-unting lumabo ang paningin ko. Ha ha ha! Masakit na dumadagundong sa mga tainga ko ang malakas nilang tawanan. Napayuko sila sa kakatawan nang makita nila akong nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Tinapakan ni Kevin ang pantalon kong nakahandusay sa sahig at lumapit sa akin. Dumura siya sa harapan ko nang may paghamak at sinabi, "Kita mo, kapag kinalaban mo kami, ito ang mangyayari sa iyo." Dinampot niya ang Starbucks na hindi ko man lang nahawakan mula sa mesa at tinanggal ang takip. Diretso niyang ibinuhos ang kape sa ulo ko. Naghahalo ang malamig na kape at dugo at bumababa ito sa sugat ko. Dahil sa matinding hapdi, nangisay ang buong katawan ko. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng mga luha. Hindi ba ito ang Starbucks na binili ng sugar mama mo para sa iyo? Inumin mo hanggang sa maubos. Kapag tapos ka na, umalis ka na. Biglang umalingaw-ngaw ang isang galit na sigaw. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na humawak sa anak ko. Gumulong sa buong pintuan ang sigaw na iyon na parang kulog. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. May isang napasigaw sa gulat. Ang chairman ng grupo. Ah, chairman, bakit po kayo nandito? Hindi man lang sila tiningnan ng ama ko. Mabilis siyang lumakad papunta sa tabi ko. Ang boses niyang karaniwang kalmado ay nanginginig habang nagsasalita siya. Dakpin ninyo ang bawat isa sa mga walang ingat na ito. Agad kumilos ang mga bodyguard na kasunod ng ama ko, kasama ang mga regional manager. Bago pa man maintindihan ng mga empleyado ang nangyayari, isa-isa na silang pinigilan. Walang sinumang nangahas na muling magsalita. Ang babaeng nasa katanghali ang gulang na kanina ay humawak sa akin, kung natulala man siya sa gulat o sinusubukan lang magpasikat, bigla siyang napasigaw, sa kadalawang hakbang na sumulong, itinuro ako at sumigaw, "Chairman, siya ba? Siya ba talaga ang anak ninyo?" Nanlamig ang mga mata ng ama ko, matalim na bumaling sa kanya na parang talim na pinalamig sa yelo, at puno ng pagkasuklam ang boses niya. Mukhang naiwan mo sa bahay ang utak mo bago ka pumasok sa trabaho. Mas mabuti pang i-donate mo na ang utak mong iyan dahil wala naman itong silbi kundi sumikip ang espasyo. Pero parang bingi sa babalang iyon ang babae, itinulak niya pasulong ang baba niya at nagpatuloy. Pero chairman, sobrang hirap ng buhay ng gwapong ito. Lahat ng suot niya ay mumurahin, mga walang kilalang tatak at basura. Imposibleng anak ninyo siya. At handa pa siyang mag-intern dito, kumikita lang ng kakarampot na $3,000.
Hindi ba halatang may mali roon? Biglang napatawa ng malamig ang ama ko. Punong-puno ng pangungutya ang tono niya. Kung ganoon ang batayan mo, ako ba ang nagbayad sa kanya para magkunwaring mag-ama kami? Nang makita iyon ni Diana, biglang namutla ang mukha niya. Agad siyang sumugod at malakas na sinampal sa mukha ang babae. Umalingaw ng matinis ang tunog ng sampal. Galit siyang sumigaw. Ano ba ang mga kalokohang iyan? Tigilan mo ang kung ano-anong hula mo. Siya talaga ang anak ng chairman. Sa sobrang taranta niya, nagkabuhol-buhol ang mga salita niya, at palipat-lipat ang mga mata niya sa ama ko, halatang takot na may masabi ang babaeng iyon na hindi dapat malaman ng iba. Natigilan sa sampal ang babae, hawak ang mukha niya, at matagal na nakatulala bago tuluyang nakabawi. Namuo ang luha sa mga mata niya habang nautal na nagtanong. Kung ganoon, totoo pala ang lahat ng sinabi niya kanina. Tumahimik ka. Sa takot na mabunyag nito ang katotohanan, muling sinampal ni Diana ang babae at marahas na bumulong. Mas mabuting manahimik ka. Kapag nagsalita ka pa ng kahit isang salita, ipapapunit ko ang bibig mo. Sa takot, sabay-sabay na yumuko ang mga empleyado sa paligid nila. Walang sinumang nangahas muling tumingala, ni hindi man lang malakas ang paghinga nila. Saka lamang tumalikod si Diana at mabilis na lumapit sa tabi ko, biglang nagbago ang ekspresyon niya at napalitan ng matinding lambing at pag-aalala. Maingat niyang itinaas ang kamay niya. Sinusubukan niyang punasan ang mga mansa ng kape sa mukha ko. Masakit ba? Kasalanan ko ito dahil hindi kita binantayan. Sinabi ko sa iyong lumabas ka muna kanina. Sinabi kong ipapaliwanag ko ang lahat kapag naayos ko na ang mga bagay. Bakit hindi ka nalang nakinig? Habang nagsasalita siya, basta-basta niyang pinupunasan ng tissue ang kalat sa mukha ko, punong-puno ng pagsisisi ang tono niya. Tingnan mo ang sarili mo, tingnan mo kung ano ang sinapit mo. Biglang nagbago ang tono niya at sumilay ang bangis sa mga mata niya. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong pagbabayarin ang lahat ng nang-api sa iyo para maipaghiganti kita. Habang pinagmamasdan ko ang pagiging huwad niya hanggang kaibuturan, hindi ko napigilang tumawa. Bigla kong itinaas ang kamay ko at itinulak siya palayo, sapat ang lakas para mapasuray siya ng 2 hakbang. Hinawakan ko ang bugbog kong noo, kung saan nananatili pa rin ang mapuro na sakit at hindi inalis ang tingin ko sa kanya. Diana, hindi ko talaga inakalang ganito ako kalaking magkakamali tungkol sa iyo. Ngayong nandito na ang ama ko, bakit hindi mo ipaliwanag ang lahat sa harap ng lahat? Dahan-dahan kong binigkas ang mga salita, isa-isa, hindi malakas ang boses ko, pero sapat para marinig ng bawat tainga sa silid. Ano ba talaga ang namamagitan sa iyo at sa Kevin niya na ito? At kaninong anak talaga ang nasa tiyan mo? Agad na namutla ang mukha ni Diana na parang bangkay. Palipat-lipat ang mga mata niya sa paligid dahil sa pagkataranta, hindi niya magawang salubungin ang tingin ko, ni ang tingin ng iba. Nasasaktan ka ngayon. Dalhin muna natin sa ospital. Ipapaliwanag ko ang lahat kapag nagamot na ang mga sugat mo. Ayos ba iyon? Sa tingin ko, hindi mo lang kayang sabihin ito sa harap ng napakaraming tao. Takot kang malaman ng lahat na may kabit ka. Takot kang malaman ng lahat na hindi ko anak ang batang nasa tiyan mo. Anak ito ng ibang lalaki. Ano ang sinabi mo? Nang marinig iyon, biglang dumilim ang mukha ng ama ko. Sa wakas, naunawaan na niya ang buong kasuklam-suklam na sitwasyon. Hindi niya inalis ang tingin niya kay Diana. Nanlamig ang mga mata niya na parang kayang pumatay. Diana, ipaliwanag mo ang sarili mo ngayon din. Chairman, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan ni Alex. Hindi ito kundi isang hindi pagkakaintindihan. Napatawa ako ng malamig. Teka, hindi pagkakaintindihan? Hindi ko inalis ang tingin ko kay Diana. Kung ganoon, ipaliwanag mo ang mga malalapit na larawang iyon ninyong dalawa ni Kevin na magkayakap. Bakit todo ang pagtatanggol mo sa kanya? Nanginginig ang mga labi niya, hindi makabuo ng kahit isang salita. Hindi ko na siya pinansin. Sa halip, bumaling ako kay Kevin na nakatayo sa gilid. Malinaw na lubos nang naunawaan ni Kevin kung sino ako at tuluyan nang nawala ang lahat ng kayabangan niya kanina. Nanginginig ang buong katawan niya na parang sinasapian ng kumbulsyon, halos nakayuko na ang ulo niya hanggang dibdib. Young Master Fan, wala talaga akong kaalam-alam na anak pala kayo ng chairman. Kasalanan ko dahil hindi ko kayo nakilala, nagbulag-bulagan ako at saglit akong nawala ng isip. Nadala ako at nakapagsalita ako ng mga masasamang bagay, pakiusap, huwag ninyo sanang dibdibin. Habang nagsasalita siya, palihim siyang sumisilip kay Diana, puno ng pagsusumamo ang mga mata niya. Tungkol naman sa akin at kay Director Liu, ako mismo ang nag-edit sa mga larawang iyon. Sarili ko lang iyong kayabangan, gusto ko lang magpasikat sa harap ng iba at magkunwaring nobyo ako ni Director Liu.
Pakiusap, wag ninyong sisihin si Director Liu dahil doon. Nanginginig sa desperasyon ang boses niya. Kung may kasalanan man, akin lang iyon. Wala iyong kinalaman kay Director Liu. Pagkasabi niya noon, bigla siyang lumuhod ng malakas. Itinaas niya ang kamay niya at paulit-ulit na sinampal ang sarili sa mukha. Umalingaw-ngaw sa buong opisina ang matitinis na tunog ng bawat sampal. Young Master Fan, nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Pakiusap, maawa kayo. Patawarin ninyo ako kahit sa pagkakataong ito. Hindi man lang ako kumurap. Puro pagkasuklam lang ang naramdaman ko sa pilit niyang pag-arte. Totoo man o peke ang mga larawang iyon, malalaman din agad ng mga pulis ang buong katotohanan. Pagkasabi ko noon, iwinasiwas ko ang kamay ko at bumaling sa ama ko. Sumasakit ng husto ang ulo ko ngayon. Dalhin muna ninyo ako sa ospital para magpatingin. Tungkol naman sa lahat ng iba pa, ipadiretso ninyo sila sa himpilan ng pulisya. Ano? Pagkarinig nila sa mga salitang iyon, biglang nagkagulo ang buong opisina. Tuluyang nawala ang kulay sa mga mukha ng mga empleyado. Young Master Fan, pakiusap, patawarin ninyo kami. Hindi talaga namin sinasadya. May ilang sumigaw at sumugod sa akin, pero agad silang hinarangan ng mga bodyguard. Kasalanan lahat iyon ni Sekretaryong yan. Siya ang nagsimula. Siya ang nagsabing bayaran kayo ng sugar mama at hindi man lang ninyo kayang bumili ng sarili ninyong Starbucks. Hindi namin sinabi ang mga iyon. May isa pang nagmamadaling umiwas sa sisi, nanginginig ng husto ang boses. Habang pinagmamasdan ko ang kaawa-awa nilang pag-ugali, halos matawa ako. Hindi ba sila rin ang mga taong pinakamarahas manakit at pinakamalupit mang insulto ilang sandali lang ang nakalipas? Pero ngayon, bigla silang natutong ipasa ang lahat ng sisi sa iba. Di nagtagal, palakas ng palakas ang tunog ng mga sirena habang papalapit sa gusali ng opisina. Pagkapasok ng mga pulis sa pintuan, bumagsak sa sahig ang mga empleyadong kanina ay umiiyak at nagmamakaawa na parabang naubos ng lahat ang kanilang lakas. Isa-isa silang itinayo, pinusasan at isinakay sa mga police van. 1, 2, 3. Pinupuno ang ilang sasakyan at iba pa. Umalis ang konvoy mula sa gusali sa isang mahabang hanay at napahinto ang mga taong nakasaksi para manood. Kumalat ang mga bulungan at usapan sa mga tao. Mukhang kakalat ang buong pangyayaring ito sa buong lungsod. Tungkol naman sa akin, pumunta ako sa ospital para ipagamot ang sugat sa ulo ko. Sabi ng doktor, mababaw lang ang sugat at walang seryoso, pero paulit-ulit na hinihiwa ang puso ko ng matinding kahihiyan at pambubugbog na sinapit ko sa opisina na parang mapurol ng mga kutsilyo. Mas masakit ang mga peklat na iniwan ng mga iyon kaysa sa sugat sa ulo ko. Pero higit sa lahat, ang pagtataksil ni Diana ang pinaka-nagpapalamig ng dugo ko. Nakatayo ako sa mahabang pasilyo ng ospital, umaalingasaw sa ilong ko ang amoy ng disinfectant, habang unti-unting lumalabo ang paningin ko sa pag-akyat ng mga luha. Parang mga eksena sa pelikula ang pagdaan sa isip ko ng mga alaala ng mga taong nakasama ko si Diana, ang pamumula ng mga pisngi niya noong unang beses kaming maghawak ng kamay, at ang nakangiti niyang pangakong balang araw ay magiging asawa ko siya. Hindi ko talaga matanggap na kayang wasakin ngayon ng ganito, kapangit na bagay ang lahat ng mainit na alaala naming iyon. Tunay na magkasintahan kami ni Diana mula pagkabata. Hindi na kami magkahiwalay mula noong maliliit pa kami. Noong taon na ikinasal kami, kalulugi pa lang ng pamilya Lu at nababaon siya sa napakalaking utang. Umupo siya sa harap ko, suot ang damit na ilang beses nang nalabhan kaya kumupas na ng husto. Kinakabahang pinagkikiskis niya ang mga daliri niya, namumula ang gilid ng mga mata niya, parang isang maliit na kunehong natatakot. Nanginginig ang boses niya. Alex, sa kalagayan ko ngayon, hindi na kita karapat-dapat. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Iiwan mo ba ako dahil dito? Bago pa man niya matapos. Nagsimula nang tumulo ang mga luha niya, patak ng patak sa ibabaw ng mesa. At pati sa puso ko. Naawa ako sa kanya kaya agad ko siyang yakap, ipinatong ang baba ko sa tuktok ng ulo niya, at isa-isang binitiwan ang pangako ko sa kanya. Ang tanga mo, pakakasalan kita, hindi kita iiwan, hindi sa buhay na ito. Lagi kitang aalagaan. Sa lahat ng mga taong iyon, halos mamatay ako sa pagtatrabaho, determinado akong bumuo ng sarili naming mundo sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Nag-aalala akong makaramdam siya ng kahinaan dahil sa kalagayan ng pamilya niya, nag-aalala akong maliitin siya ng sarili kong pamilya. Sinabi ko sa sarili ko na kapag naging sapat na ang lakas ko, kaya kong tumayo sa harap niya at protektahan siya mula sa bawat unos, pero sa huli, ganito pala niya ako gagantihan. Paulit-ulit kong pinag-isipan, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Kinasuhan ng mga pulis ng paglabag sa kaayusan ang mga empleyadong sangkot. 3 araw silang ikinulong para pag-isipan ang kanilang mga ginawa.
Isang maliit na parusa bilang seryosong babala. Pagkalaya nila, syempre, wala nang balak ang kumpanya na panatilihin sila. Isa-isa silang palihim na umalis para kunin ang mga gamit nila at umalis ng may kahihiyan. Karapat-dapat nakabayaran iyon para sa sarili nilang kalupitan at paghamak. Tungkol naman kay Diana, matapos siyang dalhin ng mga pulis para sa investigasyon, bigla siyang nawala ng walang bakas ng araw ding iyon. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. Hindi niya ako tinawagan ni hindi siya nagpadala ng kahit isang mensahe na para bang naglaho na lang siya sa hangin. Pagkalabas ko ng ospital, bumalik ako sa bahay na dati naming pinagsasaluhan. Pagkabukas ko ng pinto, natigilan ako. Nakaupo si Diana sa sofa at ilang bote ng alak na walang laman ang nakakalat sa mesa sa harapan niya. Namumula at namamaga ang mga mata niya na parang mga walnut. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo at halos sumugod sa akin. Mahigpit na niyakap ang baywang ko habang nabubulol sa paghikbi ang boses niya. Patawarin mo talaga ako. Tumago sa damit ko ang mga luha niya, pero sa loob ko, wala akong maramdaman, kalmado ako na parang nagielong lawa. Marahan ko siyang itinulak palayo, malamig ang boses ko na parang hangin sa taglamig. Kung talagang nagsisisi ka, huwag mo na akong bigyan ng mga walang saysay na salita. Sabihin mo sa akin kung kailan talaga kayo nagkaroon ng relasyon ni Kevin. Bakit mo ito ginawa sa akin? Habang humihikbi si Diana, pinunasan niya ang mga luha niya gamit ang nanginginig niyang kamay. Nanginginig ang mga balikat niya sa bawat paghinga. Kasalanan lahat ito ni Kevin. Noong huli, abala ako sa pakikipagkita sa mga kliyente at nakainom ako ng sobra, kaya pinahatid ko siya sa isang hotel. Hindi ko kailanman inakala na sasamantalahin niya ang pagkakataon at gagawa siya ng ganoon sa akin. Pagkatapos noon, ginamit niya ang isang video para pagbantaan ako. Sinabi niyang ipapakalat niya iyon kapag hindi ako nanatili sa kanya. Wala na akong ibang pagpipilian, Alex. Natatakot akong iwan mo ako kapag nalaman mo, kaya wala akong magawa kundi unti-unting pagbigyan siya. Pagkatapos niyang magsalita, bigla niyang mahigpit na hinawakan ang kamay ko at gamit ang kabilang kamay, inilabas niya ang isang gusot na resulta ng pagsusuri. Tingnan mo, nagpa-test na ako kanina pa. Talagang anak mo ang batang ito, Alex. Para sa kapakanan ng bata, patawarin mo na ako kahit sa pagkakataong ito. Pangako, magbabago na ang lahat mula ngayon at dahil buntis na rin naman ako, mananatili na lang ako sa bahay at magtutuon sa pagbubuntis ko mula ngayon. Hindi na ako babalik sa opisina. Mas mapapanatag ka na niyan, hindi ba? Pinagmamasdan ko ang umaasang kislap sa mga mata niya na para bang nanonood ako ng isang pilit na palabas. Bigla kong binawi ang kamay ko, saka kinuha ang resulta ng pagsusuri, napatawa ng malamig at tumingala sa kanya. Paano mo talaga isinagawa ang pagsusuring ito? May bahagyang pagkurap sa mga mata niya. Pero mabilis niyang nabawi ang kalmado niya. Kumuha ako ng ilang hibla ng buhok mo sa bahay, at nagmadali akong magpasuri sa doktor, at kinumpirma ng resulta na iyo ang bata. Ganoon ba? Sigurado ka bang buhok ko talaga ang kinuha mo? Paano kung maling hibla ang nakuha mo? Paano naman iyon mangyayari? Nataranta siya na parang pusang natapakan ang buntot. Paano ko naman posibleng magkakamali sa isang bagay na ganito kahalaga? Alex, sinasadya mo ba itong gawin para lang hanapan ako ng mali? Ibinato ko pabalik ang resulta sa mesa. Para makasiguro tayo, magpa-paternity test tayo ng magkasama, harapan. Agad na namula ang mukha ni Diana, marahas na umaalon ang dibdib niya sa galit. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi mo lang talaga ako pinagkakatiwalaan, ganoon ba? 8 taon na tayong magkasama. 8 taon. Ganoon na lang kaliit ang tiwala mo sa akin, talagang labis akong nadidismaya sa iyo. Hinawakan niya ang dibdib niya, at muling tumulo ang mga luha niya, ginagampanan ang papel ng isang taong labis na nasaktan. Diana, wala kang karapatang pag-usapan ang tiwala sa akin. Ikaw ang unang nagtaksil sa relasyon natin, hindi ako. Napatahimik siya sa mga salita ko. Makalipas ang ilang segundo ng natitigilang katahimikan, biglang nanlaki ang mga mata niya at tinitigan ako ng matalim na parang kayang humiwa. Kalaunan, pinatugtog ko kay Kevin na nasa kustodyanan ng mga pulis ang recording ng pag-uusap namin ni Diana. Pagkarinig niya sa buong recording, bigla siyang nataranta. Pabalik-balik siyang naglakad na parang langgam na inilagay sa mainit na kawali, namumula ng matindi ang mukha niya. Mariin siyang tumutol. Young Master Fan, hindi pagkakaintindihan lang ang lahat ng ito. Napakalaking hindi pagkakaintindihan. Paano ko naman mangangahas na gawin iyon kay Director Lu? Siya ang gumawa noon. Siya ang nagtago sa akin na may asawa na siya, paulit-ulit niyang sinabi sa akin na dalaga siya, at sinabi niyang sapat ang yaman ng pamilya niya para tustusan ang negosyo niya.
Mula simula hanggang dulo, ni minsan ay hindi niya sinabi sa akin na may asawa siya. Sa huli, siya mismo ang unang gumawa ng hakbang sa pagitan namin. Ako talaga, wala akong alam sa lahat ng ito. Niloko rin niya ako. Kasing laki rin ang panlilinlang sa iyo. Nagkakagulo ang mga salita niya at umbok ang mga ugat sa noo niya sa sobrang pagkataranta. Tumango ako ng walang ekspresyon at tumayo. Kung kaninong kwento ang totoo at kaninong kwento ang kasinungalingan, hindi na kailangang sabihin sa akin. Itabi mo na iyan para sa korte at sabihin mo na lang sa hukom. Young Master Fan, pakiusap, patawarin ninyo ako, talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, bigyan ninyo pa ako ng isang pagkakataon. Sumigaw si Kevin sa likuran ko, palayo ng palayo ang tunog ng boses niya. Sa mga sumunod na araw, gaya ng inaasahan, hindi na muling binanggit ni Diana ang tungkol sa paternity test. Pagdating ng takdang oras na ibinigay ko sa kanya, dumiretso ako sa lugar niya at iniabot ang mga papeles ng diborsyo. Dahil ayaw mong magpa-test, ipagpapalagay kong hindi akin ang batang ito. Magdiborsyo na tayo. Agad siyang sumabog sa galit, parang paputok na sinindihan. Sige, pwede tayong magdiborsyo. Pero kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng ari-arian. Aalis kang walang kahit ano. Nang marinig ko ang sinabi niya, hindi ko napigilang mapailing ng mapanghamak. Sa tingin mo, nasa posisyon ka bang magdikta ng ganoon? Ikaw naman ang unang nagkasala. Ngayon, umaasta ka pa na para bang ikaw ang may dapat matanggap. Itinaas niya ang baba niya at matalim na sumagot. Ano ngayon? Ilang taon ko ring nakasama ang buhay ko sa iyo. Hindi ako susuko sa kahit isang sentimo na nararapat sa akin. Kahit hindi iyo ang batang ito, ano naman? Kapag nagdiborsyo talaga tayo, palalayasin ako ng pamilya mo sa kumpanya. Kung wala akong kita, paano ko bubuhayin ang anak? Sa tono niya, para bang hindi siya ang nagtaksil habang kasal kami, kundi siya pa ang karapat-dapat alagaan at pagbigyan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang namatay ang huling bakas ng pagmamahal na natitira sa puso ko para sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko naman kailanman balak na bawasan ang anumang nararapat sa kanya. Ano man ang talagang karapatan niya, wala akong balak na ipagkait kahit isang sentimo. Pero ngayong tinitingnan ko ang lahat, napakatanga pala ng pagiging sentimental ko. Tuluyan nang nanlamig at nanahimik ang puso ko. Patag kong sinabi, kung ganoon, idaan na lang natin sa legal na proseso. Ano man ang ipagkaloob sa iyo ng korte, babayaran ko ng buo, walang kahit isang sentimong mababawas. Halos hindi pa lumalabas ang mga salita sa bibig ko nang biglang mamula ng matindi ang mukha ni Diana. Sumigaw siya na parang asong ulol na natapakan ang buntot. Alex, hindi ka tao. Talagang wala kang puso. Dahil alam na alam niya sa kaibuturan niya na siya ang mali at hindi kakampi sa kanya ang korte. Wala na akong pasensyang makipagtalo pa sa kanya. Tumalikod ako at naglakad palayo, pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko nang bigla akong lumingon. Sa likuran ko, umalingaw ang matinis na busina, kasunod ang malakas na pagtili ng mga gulong sa kalsada. Nakita kong madiing tinapakan ni Diana ang silinyador, nag-aapoy sa nakakatakot na tindi ang mga mata niya sa likod ng windshield, diretso akong tinitingnan na parang demonyong umakyat mula sa impyerno. Napilipit ang gilid ng labi niya sa isang baluktot at mabangis ng ngiti. Agad akong napatalon patagilid, pero nahuli ako ng kaunti. Malakas na bumangga ang kotse sa katawan ko at kinalagkad ako nito. Sumabog sa katawan ko ang matinding sakit. Tumilapon ako sa lupa na parang basahang manika na itinapon. Tumama ang noo ko sa matigas na semento. Dahan-dahang dumaloy ang dugo sa gilid ng mata ko at lumabo ang paningin ko. Makalipas ang isang iglap, isang napakalakas na pagbagsak ang umalingaw-ngaw. Umalingaw-ngaw sa mga tainga ko ang lakas ng impact. Pinilit kong lumingon at tumingin sa likod at nakita kong malakas na bumangga ang kotse ni Diana sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada. Bumagsak ang isang pugad ng ibon na nakasabit sa mga sanga, nagkalat ang mga dahon at maliliit na sanga sa paligid. Makapal na itim na usok ang bumubulwak mula sa ilalim ng wasak na hood ng kotse. Hawak ang dumudugong noo ko, pasuray akong lumapit kahit nahihilo sa sakit at sa basag na bintana. Nakita kong nababalot ng dugo ang buong mukha niya dahil sa sugat sa noo. Matagal na siyang nawalan ng malay. Nagdikit ang mga ngipin ko habang inilabas ko ang telepono ko at tumawag para humingi ng emergency na tulong. Mabilis kaming dinala ng ambulansya pareho sa ospital. Hindi naman malubha ang mga pinsala ko, pero hindi na isalba ang batang nasa tiyan niya. Mas masahol pa, dahil sa matinding pinsala sa ulo, nasira ang kanyang pag-iisip, at naging blanko at malabo ang kanyang mga mata. Paulit-ulit siyang bumubulong, kailangan kong hanapin ang asawa ko, napakayaman ng asawa ko. Asawa, nasaan ka? Pakiusap, wag mo akong iwan, magiging mabuti na ako mula ngayon, pangako.
Dahil sa kahihiyan sa kalagayan niya at takot na makapagdulot siya ng problema, hindi nagtagal ay ipinasok siya ng pamilya niya sa isang psychiatric hospital. Sa huli, ipinagkaloob ng korte ang diborsyo at tuluyan ang nagsara ang malungkot na kabanatang iyon. Sa wakas, bumalik na sa tamang landas ang buhay ko. Makalipas ang isang buwan, isang maliwanag at maaraw na hapon, nakaupo ako sa opisina ko. May hawak na Starbucks habang pumapasok ang mainit na sikat ng araw mula sa bintana. Ang lahat ng kaguluhang iyon noon ay parang isang bangungot na napagising ko na at nakalimutan, tuluyan ng naglaho ng walang bakas. 6 na buwan na ang lumipas. Sa labas ng mga bintanang mula sahig hanggang kisam ng opisina, kumakalat ang tanawin ng lungsod sa gabi na parang ilog ng mga bituin. Pinaiikot ko na walang pakialam ang isang panulat sa pagitan ng mga daliri ko. Sa tabi ko, nagbibigay ng bahagyang mapait na amoy ang isang Starbucks na matagal nang lumamig. Ngayon lang ulit ako nagpalibre nito mula nang mangyari ang lahat, baka isa itong kakaibang ritual. Siguro gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi na ako kayang saktan ng mga alaalang iyon. Matapos ipasok si Diana sa psychiatric hospital, sumailalim ang kumpanya sa malawakang pagbabago sa mga pangunahing tauhan nito. Ginawa kong parang makina ang sarili ko, tinanggihan ko ang anumang uri ng pakikisalamuha, at maging kapag may kausap akong babaeng katrabaho, iniiwan kong bukas ang pinto at pinananatili ang distansya ko. Kapag nasira na ang tiwala, mahirap na itong buing muli. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe iyon mula kay Jason, ang kaibigan ko noong pagkabata. Tare, birthday party ko ngayong Sabado. Kailangan mong pumunta. Hindi ako pupunta, sagot ko. Agad na pumasok ang tawag. Umalingaw-ngaw ang boses ni Jason ng sapat para sumakit ang mga tainga ko. Alex, kalahating taon nang nakakulong sa ospital ang babaeng iyon, pero ikinukulong mo pa rin ang sarili mo sa isang hawla. Kapag hindi ka pumunta, tapos na ang pagkakaibigan natin. Sabado ng gabi, napunta rin ako sa pribadong club niya. Hindi dahil sa ibang dahilan, kundi dahil lang sa sinabi niyang iyon, ikinukulong mo pa rin ang sarili mo sa isang hawla. Nanalo ako sa demanda, pinalayas ko ang babaeng nagtaksil sa akin, pero sa huli, ako rin ang nagkulong sa sarili ko sa isang hindi nakikitang bilangguan. Matatawag pa ba talaga iyong pagkapanalo? Sa tabi ng pool, nakahanap ako ng tahimik na sulok at uminom mag-isa. Maganda ang gabi, bahagyang natatabunan ng liwanag ng mga ilaw ang mga bituin sa langit. Mag-isa kang umiinom para lunurin ang kalungkutan mo, ano? Umalingaw-ngaw ang isang malinaw at matinis na boses, parang yelo na kumakalansing sa baso. Lumingon ako. May isang babaeng nakatayo sa tabi ko, may hawak na baso, mukhang nasa 25 o 26 na taong gulang. Sa gitna ng mga panauhing bihis na bihis, kapansin-pansing simple ang itsura niya, na para bang isinama lang siya para may mapunong upuan. Ikiling niya ang ulo at pinag-aralan ako. Kaswal ang tono niya, na para bang nakikipagkwentuhan siya sa isang matagal ng kaibigan. Tama, sagot ko ng simple. Nakakatawa, ganoon din ako, sabi niya. Umupo siya sa tabi ko. Ako si Rachel Chin, kaibigan ni Jason. Sumimsim siya ng kaunti sa inumin niya. Alam ko na kung sino ka. Kumalat na sa mga ganitong grupo ang kwento mo. Nagawa mong baligtarin ang ganoon kasama na sitwasyon, kahanga-hanga iyon. Bahagyang humigpit ang mga daliri ko sa pagkakahawak sa baso. Hindi mo ba iniisip na ako ang biktima sa lahat ng ito? Biktima, marahil. Ikiling ni Rachel ang ulo niya habang pinag-iisipan iyon. Pero iyong mga ginawa mong ganting hakbang. Maayos mong nilaro ang mga iyon. Ang mga taong habang buhay nananatili sa pag-iisip na biktima sila, sila ang tunay na nawawalan ng pagkakataong baguhin ang buhay nila. Hindi kita nakikitang ganoong klaseng tao. Parang susi na eksaktong pumasok ang mga salita niya sa isang kalawangin at malalim na kandado sa loob ko. Lahat ng iba ay sinasabihan akong bumitaw at tumingin sa hinaharap. Pero walang tunay na nakakaunawa na ang iniwan sa akin ng pinagdaanan kong iyon ay hindi lang sakit ng pagtataksil, kundi malalim na pagdududa sa sarili kong paghusga, at maingat na pagdududa sa mismong pagkatao ng mga tao, kasama ang takot sa pagiging malapit sa sinuman sa isang relasyon. Ano ang iniisip mo? Iwinasiwas ni Rachel ang kamay niya sa harap ng mga mata ko. Yumuko ako at uminom, itinatago ang mga emosyong nagkakagulo sa loob ko. Wala lang. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, malapit nang magbukang liwayway. Nakatayo ako sa tabi ng bintana ng kwarto at matagal na tinitingnan ang wedding photo na nakasave sa album ng telepono ko. Ang puting damit, ang walang kamuwang-muwang na batang pagmamahal sa mga mata niya. Pagkatapos, pinindot ko ang delete. Lumabas ang confirmation box, pinindot ko ang confirm, at sa kung anong malalim na bahagi ng kalooban ko, biglang lumuwag ang isang matagal nang nakapulupot na buhol.
Mahaba pa ang tatahakin ko, pero pakiramdam ko, sa wakas ay nagawa ko na ang unang hakbang pasulong. Lunes ng umaga, sa conference room. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagkuha sa isang French technology company. Napakahalaga ng pagkakamit sa deal na ito sa pandaigdigang estratehiya ng pagpapalawak ng buong grupo. Itinulak ko ang pinto ng meeting room, nakahanda na sa isip ko ang mga formal na pananalita. Pero nang makita ko kung sino ang malinaw na nakaupo sa sofa, biglang naipit sa lalamunan ko ang bawat salita. Si Rachel, elegante sa suot niyang itim na business suit at palda, nakapusod ng mababa ang mahaba niyang buhok. Nakakalat sa harap niya ang mga dokumento habang pumipirma siya gamit ang pilak na panulat. Ikaw pala. Halos kasabay noon, biglang dumilim ang ekspresyon ko. Kaibigan ni Jason na biglang lumitaw sa birthday party niya. At ngayon, siya pa pala ang kinatawan ng kabilang kumpanya sa negosasyon. Napakalaking pagkakataon naman yan para maging nagkataon lang. Mukhang nabasa ni Rachel ang iniisip ko. Tumayo siya at iniabot ang business card niya, mahigpit na profesional ang tono. Director Fan, nagkita na tayo dati, pero sana maunawaan ninyo na walang kinalaman sa negosasyon natin ngayon ang mga sinabi ko sa tabi ng pool noong araw na iyon. Malinaw at matatag ang tingin niya, walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Dahan-dahan kong pinigilan ang nagbabantang pag-iingat at pagdududang bumabalot sa akin. Sana nga ganoon. Formal nang nagsimula ang negosasyon. Binuksan ni Rachel ang file, kalmado at hindi nagmamadali ang boses niya. Sinuri naming mabuti ang proposal ng inyong kumpanya. Sa totoo lang, kaakit-akit ang presyo, pero napakalabo ng mga probisyon sa kontrata tungkol sa hinaharap ng pangunahing technical team. May mahigit 20 pangunahing engineer kami. Hindi maaaring nakasalalay sa malalabong kondisyon ang kinabukasan nila. 3 kondisyon. Una, mananatili ang buong pangunahing technical team at walang tatanggalin sa loob ng 2 taon. Ikalawa, tataas ng 20% ang mga sahod. Ikatlo, bibigyan sila ng stock option sa bagong kumpanya. Agad na kumunot ang noo ni Deputy Director Paul Wang. Lumapit siya at pabulong na nagsalita sa tainga ko. Director Fan, masyadong mataas ang magiging gastos, lalo na iyong stock options. Mahihirapan tayong ipaliwanag iyan sa board. Itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Nakatitig ang mga mata ko kay Rachel. Sarili mo bang ideya ang mga kondisyong ito o galing ito sa mga nakatataas sa inyo? May pinagkaiba ba? Siyempre, mayroon. Kung galing ito sa mga nakatataas, isa lang itong matigas na negosasyon sa negosyo, bawat detalye ay ipinaglalaban. Pero kung sarili mong ideya ito, bahagya akong yumuko at sinabi, kung ganoon, isang tao ang nakikipaglaban para maprotektahan ang mahigit 20 engineer. Ilang segundo na nanahimik ang conference room. Ibinaba ni Rachel ang mga mata niya, sa kamuling tumingala, malinaw at matatag ang tingin niya. Sarili kong kagustuhan iyon. 3 sa kanila ang kasama ng kumpanya mula nang wala talaga itong kahit ano. 54 na taong gulang na ang pinakamatanda sa kanila. Magandang bagay ang isang acquisition, pero hindi ito dapat mangyari kapalit ng kapakanan ng mga taong tulad nila. Tinitigan ko ang mga mata niya at biglang bumalik sa isip ko ang sinabi niya sa tabi ng pool. Hindi kita nakikitang ganoong klaseng tao. Iyong klaseng negosyanteng isinasakripisyo ang konsensya para sa kita. Iniabot ko ang mga kondisyon kay Paul, bahagyang binawasan ang porsyento ng options sa 3 kondisyon. Lahat ng iba, sundin ang mga kondisyon ni Director Chen. Director Fan, sinabi kong sundin ang mga kondisyon niya. Natigilan sandali si Rachel at marahang bumuga ng hininga. Director Fan, salamat. Tumayo ako mula sa upuan ko at huminto sa may pintuan ng hindi lumilingon. Hindi mo kailangang magpasalamat. Hindi ito pabor dahil nagkita na tayo dati. Ang hinihingi mo ay tama lang na gawin. Sa likuran ko, narinig ko ang marahang pagtawa niya. Ikinararangal ko iyon, sabi niya. Hindi pangkaraniwang naging maayos ang proseso ng acquisition. Napatunayan ni Rachel na isa siyang napakahusay na kalaban sa negosasyon. Mahigpit ang hawak niya sa bawat detalye ng kontrata, pero may pagpipigil siyang nagpapagaan ng loob ng lahat. Kapag kailangang lumaban, hindi siya umaatras, at kapag pwedeng magbigay, malinis at maayos niya itong ginagawa. Sa sumunod na 2 linggo, maging si Paul ay kinailangang aminin na humanga siya. Nang gabing iyon, matapos umalis ang halos lahat sa opisina at kaming 2 na lang ang natira, biglang kumuha si Paul ng Manila envelope mula sa briefcase niya at naging seryoso ang tono niya. Director Fan, may lihim na kumukontak sa mga empleyadong pinaalis natin noon. Hindi pa namin natutukoy kung sino ang nasa likod nito. Kung sino man iyon, malaki ang ginagastos niya.
Pera, mga trabaho, at mukhang partikular silang interesado sa panahon ng pag-intern mo sa mga mababang posisyon ng kumpanya, palagi silang nagtatanong tungkol sa mga detalye. Ibinaba ko ang panulat ko at sumandal sa upuan. May isang ideyang sumagi sa isip ko. May binabalak ang isang tao. Mahigit kalahati sa mga pinaalis natin ay maisama pa rin ang loob sa akin. Pero kahit anong tingin ko rito, hindi ito mukhang bagay na kayang ayusin ng mga mabababang empleyado ng sila lang. Patuloy mo lang silang bantayan. Huwag mong takutin ang nasa likod nito hanggat hindi natin siya nahuhuli. Pagkaalis ni Paul, tumawag ako sa isang numero. 3 beses itong tumunog. Kumonekta ang tawag at isang mababang boses ng lalaki ang sumagot. Young Master Fan, matagal-tagal na rin. Old Joe, kailangan kong mag-imbestiga ka tungkol sa isang tao para sa akin. At mukhang hindi rin ligtas ang paligid ko nitong mga nakaraang araw. Pahiram ako ng ilang tauhan mo. Naiintindihan ko. May sagot ako sa iyo sa loob ng 3 araw. Pagkababa ko ng tawag, may kumatok sa pinto. Pumasok si Rachel, may hawak na 2 Starbucks. Nakita kong bukas pa ang ilaw mo, kaya naisip kong dalhan ka. Ayos lang ba? Tinitigan ko ang logo ng Starbucks at saglit na natahimik. Ano ang problema? Hindi ka ba mahilig sa Starbucks? Agad niyang napansin ang pagbabago sa ekspresyon ko. Hindi, ayos lang. Kinuha ko ang baso, binuksan ang takip at sumimsim. May kaunti lang itong kasaysayan para sa akin. Rachel. Teka. Matagal na kitang kilala ngayon at ni minsan ay hindi kita nakitang sinasadyang magpasaya ng sinuman. Bihira iyan sa negosyo. Saglit siyang natahimik at bahagyang bumaba ang boses niya kaysa kanina. Dahil ang pagsisikap na mapasaya ang ibang tao ang nagturo sa akin ng pinakamalaking leksyon sa buhay ko. 3 taon na ang nakalipas, kasi simula ko pa lang sa industriya sa France. Apelyido Xu ang mentor na nagturo sa akin, napakabait niya at halos ituring niya akong sarili niyang anak. Pinaikot niya ang baso ng kape niya habang dumadako ang tingin niya sa gabi sa labas ng bintana. Kalaunan ko lang nalaman na mabait siya sa akin dahil interesado siya sa mga kliyenteng may access ako. Unti-unti niyang nakuha ang tiwala ko, sa kadahan-dahang inilabas mula sa akin ang listahan ng mga kliyente at mga lihim ng mga proyekto. At nang dumating ang pinakamalaking deal para sa bidding, kinuha niya ang team niya at inagaw iyon mula sa akin. Kinompronta ko siya tungkol doon. Iyon ang sinabi niya. Sinabi niya, Rachel, ito na ang huling leksyon mo. Sa negosyo, ang emosyon ang pinakamurang salaping mayroon. Napatawa si Rachel pero hindi umabot ang tawa sa mga mata niya. Mula noong araw na iyon, naunawaan kong ang pinakamapanganib na bagay sa mundong ito ay hindi ang kalaban mo, kundi ang taong inakala mong mapagkakatiwalaan mo. Hindi ko na malayang humigpit ang pagkakahawak ko sa baso ng kape. Parang salamin ang mga salita niya at ang ipinapakita nito ay ang sarili ko. Kung ganoon, sinasabi mong katulad kita. Isang taong sinaksak sa likuran ng mismong taong pinagkatiwalaan niya. Hindi sumagot si Rachel, pero ang katahimikan niya mismo ang sagot. Sumandal ako sa upuan ko at bigla kong napangiti. Kung ganoon, mas madali na ang lahat. Ang isang kalamangan ng mga taong tulad natin, hindi natin basta-bastang sasaktan ang isa sa atin. Magsimula tayo ulit. Ako si Alex Fan. Ilang taon na ang nakalipas, minsan na akong nabulag sa katotohanan, at pansamantalang nabulok ang puso ko pagkatapos noon. Mas maayos na ako ngayon. Ang lakas ko ay ang mahusay kong memorya. Ang kahinaan ko ay ang mahusay ko ring memorya. Tumayo si Rachel, hinawakan ang kamay ko at sinabi, ako si Rachel Chin. Pareho tayo ng kahinaan. Nagdikit ang mga kamay namin. Mainit ang palad niya, hindi masyadong mahina ang hawak, pero hindi rin masyadong mahigpit. Tamang-tama. Pagkatapos ko siyang ihatid palabas noong araw na iyon, nanatili akong mag-isa sa opisina hanggang hating gabi. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe iyon mula kay Old Joe. May lead na tayo. Lou ang apelyido ng nasa likod nito. Tinitigan ko ang pangalang iyon at ang buhol sa dibdib ko na lumuwag nitong nakaraang buwan ay biglang muling humigpit. Nag-ayos si Old Joe ng pagkikita namin sa isang liblib na tea house. Nasuri na ang bawat sulok ng lugar para matiyak na walang listening device. Sa labas ng bintana ay isang makitid na eskinita, malinaw ang tanaw mula roon. Young Master Fan, sabi ni Old Joe, habang itinutulak ang isang folder sa mesa, litaw ang mga ugat sa likod ng kamay niya. Nakumpirma na namin. Sa unang pahina ay may litrato ng isang lalaking nasa unang bahagi ng 50 taon, payat ang mukha, madilim at mabigat ang tingin, at may hindi maipaliwanag na pait sa pagitan ng mga kilay niya. May pamilyar sa kanya. Luyu, paliwanag ni Old Joe.
Sariling tiyuhin ni Diana. Bago malugi ang pamilya Lu, siya ang tunay na nagpapatakbo ng mga bagay sa likod ng mga eksena. Pagkatapos noon, nababaon sa utang, tumakas siya patungong Timog Silangang Asya. Hindi nagtagal matapos mong ipasok si Diana sa psychiatric hospital, 6 na buwan na ang nakalipas, palihim siyang nakabalik sa bansa. Idiniin ko ang mga daliri ko sa litrato. Isang malamig na kaba ang biglang umakyat sa loob ko. Nasaan siya ngayon? Nandito siya mismo sa lungsod, gumagamit ng peking pagkakakilanlan at namumuhay ng tahimik. Binaligtad ni Old Joe ang isang pahina at nagpatuloy. Sa nakalipas na 6 na buwan, malayo siya sa pagiging tahimik. Nakabuo na siya ng sarili niyang grupo at pawang mga dating empleyado mo ang mga iyon. Sinusuportahan niya sila, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para kumilos laban sa iyo. Sinusubukan pa niyang makialam sa French acquisition deal na ito. Mukhang nakapasok na ang mga tauhan niya sa supply chain natin. Isinara ko ang folder, ipinikit ang mga mata ko, at hinayaang mag-isip ng mabilis ang isip ko. Ang acquisition, ang mga pinaalis na empleyado, si Luyu. Naghahabi ang 3 hiblang iyon ng isang malabong bitag. Ano ba ang habol ni Luyu? Paghihiganti, pera, o pagkakataong makabalik sa tuktok? Old Joe, magsagawa ka ng masusing panibagong pagsusuri sa bawat partner natin sa supply chain. Simula ngayon, maglagay ng dual authorization protocol sa lahat ng pangunahing dokumento ng acquisition. Ako at si Paul lang ang magkakaroon ng access. Naiintindihan ko. Saglit akong tumigil, saka nagdagdag. Magtalaga ka ng taong tahimik na magbabantay kay Rachel. Nasa panig siya ng kabilang kumpanya. Kung susubukan ni Luyu na sabotahehin ang deal na ito, siya ang unang magiging target. Young Master Fan, malaki na ang ipinagbago ninyo kumpara noon. Paano? Noon, para kayong bagong hasa na talim. Matulis, pero madaling mapudpud. Bihira siyang umiti ng ganoon. Pero ngayon, mas para kayong talim na nakasukbit sa lalagyan. Napatawa ako ng bahagya. Ang talim na nakatago sa lalagyan ay hindi na ipinagmamalaki ang talas nito. Totoo iyon, pero kapag binunot, mas mabilis at mas tiyak itong tumatama. Ang una naming totoong date ni Rachel ay naganap 1 linggo bago tuluyang maisara ang acquisition. Tinatawag ko iyong date, pero sa totoo lang, si Jason ang nagplano ng lahat. Sunod-sunod ang mga mensahe niyang ipinadala sa akin para ipaalala kung gaano siya kasangkot dito. Ako ang nag-ayos para hintayin ka ni Rachel sa tabi ng pool noong gabing iyon, alam mo. Mabuti at sa wakas ay naintindihan mo rin. Bilisan mo at yayain mo siyang mag-dinner. Sumagot ako, ang daldal mo. Pero niyaya ko pa rin si Rachel. Pumili ako ng isang matagal ng kilalang Cantonese restaurant, halos 30 taon ng bukas, tunay ang lasa ng pagkain at tahimik ang kapaligiran. Tiningnan ni Rachel ang dekorasyon ng pribadong kwarto at nagsabi, hindi ito mukhang karaniwang estilo mo. Ano ba ang inaasahan mong estilo ko? Akala ko ikaw yung tipong magbubuk ng rooftop restaurant na umiikot para sa isang date. Mga kristal na chandelier, may tumutugtog na biolin ng Lev, at menu na walang nakalagay na presyo. Hindi iyon date, negosasyon iyon. Umupo si Rachel sa tapat ko, kumikislap ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Kaya inaamin mo talagang date ito. Natigilan ako sandali at nang tuluyan kong maunawaan ang sinabi niya, uminit ang dulo ng mga tainga ko. Yumuko ako at uminom ng tsaan nang hindi sumasagot. Biglang tumawa si Rachel. Alex, namumula ang mga tainga mo. Umubo ako at nagpanggap na kalmado. Sige, wag na, umorder na tayo. Mabagal na lumipas ang pagkain at marami kaming napag-usapan. Lumaki siya sa France noong bata pa siya, parehong nakatalaga sa ibang bansa ang mga magulang niya. Ikinuwento ko sa kanya kung paano ako sumasama sa ama ko sa mga construction site noong bata ako, at kung paano nanginginig ng husto ang mga kamay ko noong unang beses akong magsara ng isang malaking deal na halos hindi ko mahawakan ang panulat. Sa hindi malamang dahilan, bumalik ang usapan sa dati niyang mentor. Ano ang nangyari pagkatapos? Tanong ko. Matapos niyang maisagawa iyon, na-promote siya at halos 2 taon siyang nagpakasasa sa tagumpay niya. Pagkatapos, dumating ang isang bagong boss at in-audit ang mga libro, at nahukay ang dati niyang pandaraya sa accounting ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, tinanggal siya ng kumpanya. Isinara ng buong industriya ang mga pinto nito sa kanya. Wala akong ideya kung paano siya nabubuhay ngayon. Dahan-dahang kumuha si Rachel ng isang piraso ng roast goose at mumunguya ng walang pagmamadali. Siguro nasisiyahan ka sa ganoong klaseng karma. Ikaw naman? Nasisiyahan ka ba? Ilang segundo siyang natahimik. Hindi ako sigurado kung ako talaga ang nakaganti sa kanya. Ang nangyari sa kanya pagkatapos noon ay bunga lang ng itinanim niyang binhi na bumalik sa kanya.
wala na akong kinalaman doon. Kung ganoon, ang ibig mong sabihin, ikaw mismo ang naniningil ng sarili mong mga utang, at ikaw rin ang humaharap sa mga kahihinatnan. Ikaw mismo. Itinaas ni Rachel ang tasa ng tsaan niya, iniikot ang kulay amber na likido sa ilalim ng ilaw. Eksakto. Hindi ako kailanman umasa sa ibang tao para magdesisyon para sa akin. Kahit sa tadhana mismo. Pinagmamasdan ko siya. Ang babaeng nakaupo roon sa ilalim ng mainit at malabong ilaw. Patag at walang pakialam ang tono niya, na para bang isang bagay na walang halaga ang kanyang ikinukwento. Pero sa ilalim nito, kumikislap sa mga mata niya ang matalim na gilid na parang punyal na nakatago sa lalagyan nito. May kung anong gumalaw sa loob ko, na para bang may kwerdas na pinilas. Rachel. Teka. Kapag natapos na ang deal na ito, mag-date tayo ng maayos, seryoso. Tinitigan niya ako nang hindi kumukurap. Alex, alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay na sabihin mo iyan? Gaano katagal? Mula pa noong una kitang makita sa tabi ng pool. Nang ihatid ko siya pauwi pagkatapos ng hapunan, nakaparada ang kotse sa labas ng apartment building niya at bigla siyang bumaling sa akin. Alex, tinanong mo ako noon kung bakit hindi ako nakikipag-date. Sinabi kong natatakot ako sa pagtataksil, pero hindi talaga iyon ang dahilan. Natatakot lang ako na baka hindi na ako muling makapagtiwala sa sinuman. Ako rin. Iniabot ni Rachel ang kamay niya at marahang tinapik ng isang daliri ang dibdib ko. Kung ganoon, magkasundo tayo. Simula ngayon, susubukan nating magtiwala sa isang tao. Kahit mahirap, susubukan pa rin natin. Hinawakan ko ang kamay niya at mahigpit na ikinulong iyon sa palad ko. Kasunduan. Sa labas ng bintana, malamig at malinaw na nakabitin ang buwan sa kalangitan. At sa unang pagkakataon, may isang ilaw sa buong lungsod na sa wakas ay tila nagsisindi para sa akin. Isang araw bago ang pagpirma sa kontrata, dumating ang sakuna. Biglang sumugod si Paul sa opisina ko, putlang-putla ang mukha. Director Fan, may nangyaring mali sa supply chain. Nalik ang presyo ng mga raw material natin sa isang competitor. Binabaan nila ng 10% ang presyo kumpara sa orihinal natin at kinuha ang lahat ng backup suppliers natin. Agad kong naunawaan. Isa itong hakbang para alisin ang pundasyon natin. Kapag naging epektibo na ang acquisition contract, eksaktong isang buwan ang mayroon ako para tapusin ang resource integration. Kapag bumagsak ang supply chain, tuluyang titigil ang produksyon at dalawang pagpipilian na lang ang matitira sa akin. Magbayad ng napakalaking penalty dahil sa paglabag sa kontrata o ibenta ang proyekto ng malaki ang lugi. Alin man doon, sapat para tuluyan akong ibagsak. Si Luyu, ang matandang tusong iyon, kumilos na. 6 na buwan niyang inalagaan at inihanda ang grupo niyang mga dating empleyado para makapasok sa supply chain, lahat para sa araw na ito. Hindi niya ako gustong direktang pabagsakin. Gusto niyang makita akong bumagsak ng husto, mapahiya sa harap ng ama ko, sa harap ng board. May bahid ng kawalan ng pag-asa ang boses ni Paul. Director Fan, ano ang gagawin natin ngayon? Lumapit ako sa bintana at tumingin sa walang katapusang daloy ng trapiko sa ibaba. Kung ako pa rin ang taong 6 na buwan ang nakalipas, bagong labas mula sa internship, malamang nagpapanik na ako ngayon. Pero iba na ang lahat ngayon. Sa loob ng 6 na buwang ito, personal kong binantayan ang daan-daang detalye ng operasyon. Muli kong sinuri mismo ang bawat supplier. Matagal ko nang inihanda ang contingency plan. Bumalik ka. Paul, kontakin mo ang 3 supplier doon sa Zhangcheng. Saglit na natigilan si Paul. Zhangcheng. Director Fan, napakaliit ng mga kumpanyang iyon. Walang paraan para kayanin nila ang ganito kalaking order. Sino ang nagsabing isa lang sa kanila ang gagamitin natin? Kumuha ako ng isang dokumento mula sa drawer ko at inilapag iyon sa mesa noong nag-i-intern pa ako noong nakaraang taon. Personal kong pinuntahan ang bawat supplier sa probinsyang ito, pati ang katabing probinsya. Sa nakalipas na 6 na buwan, gumawa ako ng mga tiyak na investment sa kanila gamit ang sarili kong pera. Kapag pinagsama, sapat na ang kapasidad ng 3 kumpanyang ito para matugunan ang buong order natin sa loob ng 1 buwan. Binuksan ni Paul ang dokumento, nanginginig ang mga kamay niya. Sa kapal ng mga datos at record ng investment, nanginig ang boses niya. Director Fan, kalahating taon mo nang pinaghahandaan ito. Hindi ako naghahanda laban sa isang partikular na tao. Natutuhan ko lang na palaging mag-iwan ng daan para sa sarili ko. Namula ang mga mata ni Paul. Lumabas siya ng opisina. Tinawagan ko si Old Joe. Old Joe, nasaan si Luyu ngayon? Isang bodega sa katimugang bahagi ng lungsod. May pupuntahan siyang grupo ng mga tao roon ngayong hapon.
Bantayan mo siyang mabuti, pero huwag mo muna siyang gagalawin. Kailangan kong malaman kung may iba pang taong nasa likod niya. Hayaan mo muna siyang masiyahan sa kalayaan niya. Sumandal ako sa upuan ko, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng dapit-hapon sa labas ng bintana. Muling tumunog ang telepono ko. Si Rachel iyon, may bahid ng pag-aalala sa boses niya. May narinig akong may nangyari. Kailangan mo ba ng tulong? Nang aasar akong sumagot. Nag-aalala ka ba sa akin? Siyempre, sagot ni Rachel. Tiniyak ko sa kanya, huwag kang mag-alala, kontrolado na ito. May isa pa pala. Kapag napirmahan na natin ang kontrata bukas, sumama ka sa akin sa isang lugar. Saan? Tanong niya. Naglaho ang ngiti ko. Sa psychiatric hospital. Panahon na para dalawin ang isang matandang kakilala. Nasa pinakaliblib na bahagi ng labas ng lungsod ang psychiatric hospital, mapuputing pader at bubong na kulay abo. Tahimik doon, nakakabahala ang katahimikan. Naghintay si Rachel sa kotse, habang mag-isa akong naglakad sa mahabang pasilyo na punang amoy ng disinfectant. Dinala ako ng isang nurse sa silid sa pinakadulo ng pasilyo. Sumilik siya sa maliit na bintanang nakakabit sa bakal na pinto. Medyo naging matatag siya nitong mga nakaraang araw, pero mag-ingat ka pa rin. Maliit ang silid, mapuputing pader, isang kama, at isang plastik na upuang nakakabit sa sahig. Nakaupo si Diana sa gilid ng kama, suot ang hospital gown na kupas na sa paulit-ulit na paglalaba. Maikli na ang buhok niya, kapansin-pansing mas payat ang mukha niya kaysa dati, at malalim ang pagkakalubog ng mga mata niya. May isinusulat siya sa dingding gamit ang putol na dulo ng Crayola. Paulit-ulit na nakasulat ng baluktot sa dingding ang salitang husband. Diana. Tinawag ko ang pangalan niya. Marahas na kumibot ang katawan niya. Itinaas niya ang ulo, nanlaki ang mga mata niya habang buong 10 segundo niya akong tinitigan. Husband. Manipis at mahina ang boses niya, nag-aalinlangan at hindi sigurado. Pumunta ka para makita ako. Hindi ako sumagot, sumandal lang ako sa hamba ng pinto. Galit ka pa rin, hindi ba? Nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Alam kong mali ako, alam ko na talaga ngayon. Husband, huwag mo akong iwan. Bigla siyang lumuhod at kumapit sa lailayan ng pantalon ko. Iwi mo ako, please, nakikiusap ako sa iyo. Tiningnan ko siya. Basang-basa ng luha ang mukha niya, magulo ang buhok, at pumuti ang mga buko ng daliri niya sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Nakakapagtaka. Hindi ko mabilang kung ilang beses kong naisip ang eksaktong tagpong ito noon, iniisip ang galit at pagkasuklam. Ang sakit ng mga dating sugat na muling binubuksan. Pero ngayon, iisa lang ang nararamdaman ko sa loob ko. Kawalan ng laman na parang tuyong balon. Naubos na ng panahon ang bawat bakas ng pagmamahal, galit at hinanakit. Lumuhod ako at isa-isang inalis ang mga daliri niya. Bumalik na si Luyu. Alam mo ba iyon? Biglang naputol ang paghikbi niya. Saglit na nagbalik ang linaw sa mga mata niya. Sandali lang pero napansin ko pa rin. Gumanti siya sa akin. Pinagsama-sama niya ang lahat ng dati mong tauhan para subukang sabotahehin ang acquisition deal ko. Ako. Wala akong alam tungkol doon, husband. Gusto ko lang umuwi kasama ka. Tumayo ako, tinitingnan siya mula sa itaas. Hindi mo alam na nakasaad sa diagnosis mo na mayroon kang intermittent psychosis. Na nati-trigger kapag napupukaw ang emosyon mo. Sa madaling salita, kapag malinaw ang isip mo, mas malinaw pa ito kaysa kaninuman. Saglit na nanigas ang katawan niya. Isang napakaikling pagkislap lang. Hindi ko nabalak hukayin pa ang nakaraan. Tapos na ang lahat. Ang hayaan kang manatili rito ay higit na awa kaysa sa nararapat sa iyo. Pero tungkol naman sa tiyuhin mo, mas mabuti pang umasa kang hindi siya kailanman tatawid sa landas ko. Huminto ako sa may pintuan. Lumingon ako sa kanya ng isang beses, saka binuksan ang pinto at lumabas sa mahabang pasilyo. Sa likuran ko, umalingaw ang paghagulgol niya. Husband! Husband, bumalik ka. Mali ako. Iwi mo ako, please, husband. Isinara ng bakal na pinto ang bawat huling sigaw niya. Naghihintay si Rachel sa tabi ng kotse at lumapit sa akin. Kumusta? Hindi maganda, sabi ko. Binuksan ko ang pinto ng kotse at umupo, saka ipinikit ang mga mata ko. Medyo malayo na ang narating namin bago ako tuluyang nagsalita. Rachel, naging masyado ba akong malupit kanina? Hindi mo siya pinanatili roon para pahirapan lang siya, at hindi mo rin siya ipinasa kay Luyu bilang panakip sa kasunduan. Pinili mo lang na huwag siyang patawarin. Hindi pagpapatawad, hindi paghihiganti. Hangganan iyon, hindi kalupitan.
Sa labas ng bintana, malapit nang matapos ang pamumulaklak ng mga magnolia sa mga halaman sa gilid ng kalsada. Nagkalat ang mga puting talulot sa lupa. Lumipas na ang tagsibol. 3 araw matapos mapirmahan ang acquisition contract, sa wakas ay kumilos si Luyu, inilabas ang huling barahan niya, sinamantala ang puwang pagkatapos ng pagpirma, bago tuluyang matapos ang handover ng proyekto. May ipinapasok siyang tao sa handover team at ipinasingit ang isang peking core data sheet sa mga dokumentong inililipat. Kapag naipasok ang data sheet na iyon sa system, tuluyang masisira ang pricing model para sa buong overseas market. Pagkatapos ng launch, babagsak ang buong istruktura ng presyo, at magdudulot ito ng pagkaluging 10 beses na mas malaki kaysa sa pagkasira ng supply chain. Akala niya, perpekto ang planong ito. Ang ipinadala niyang tao ay isang dating accountant na minsan na naming tinanggal, Zhang ang apelyido. Nagulat si Old Zhao sa telepono. Sinuhulan siya ni Luyu ng 300,000. Malinaw ang surveillance footage ng pagpapalit, sapat para tanggapin bilang ebidensya sa korte. Isara na ang bitag. Sumandal ako sa upuan ko sa opisina habang iniikot ang panulat sa mga daliri ko. Ipaalam sa pulis. Formal nating ihain ang kaso bilang economic crime at corporate espionage. Isama rin ang ebidensya ng iligal na pagpasok ni Luyu gamit ang peking pagkakakilanlan. Naiintindihan ko. May isa pa. Ngayong umaga, may naghatid ng liham si Luyu kay Diana sa ospital. Nakalagay roon na ipagpatuloy niya ang pagpapanggap na baliw at nangakong ilalabas siya sa psychiatric hospital kapag napabagsak ka na niya. Matagal na natiling tahimik ang opisina. Ibigay ang liham sa ospital para maitala sa record. Tungkol naman kay Diana, hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Hindi ka ba natatakot na tuluyan siyang sumunod sa plano ni Luyu? Old Joe. Noong araw na pinuntahan ko siya, lumuhod siya at nagmakaawang iwi ko siya. Ni minsan, hindi niya tinanong kung kumusta na ako nitong mga nakaraang araw. Kahit sinong may kaunting konsensya, hindi kikilos ng ganoon. Hindi siya baliw. Wala lang talaga siyang minahal kundi ang sarili niya. Malapit na nating tapusin ang lahat. Nang gabing iyon, 7:00, sa labas ng isang abandonadong logistics warehouse sa katimugang bahagi ng lungsod, nakapwesto na ang mga pulis. Magkatabi kaming nakaupo ni Rachel sa isang liaison vehicle sa malapit, pinapanood ang buong pag-aresto sa live footage. Nang mahuli nila si Luyu, kasalukuyan pa niyang binibigyan ng instruksyon ang mga tauhan niya tungkol sa susunod nilang hakbang. Nang biglang pasukin ng mga pulis ang pinto, natigilan siya ng ilang segundo, saka biglang sumugod papunta sa bintana. Habang nakadapa siya sa sahig at pinipigilan ng mga pulis, pilit niyang iniangat ang liig niya at umungal, "Alex Fan, walang hiya ka." Nilamon ng mga sirena ang lahat ng iba pa niyang sinabi. Mahina si Rachel na nagsabi habang pinapanood ang footage, tapos na. Tama, malamang gugugulin niya ang natitirang buhay niya sa kulungan. Bumaling siya sa akin. Mas gumaan ba ang pakiramdam mo? Saglit akong natahimik, saka pinaandar ang kotse. Tara, kumain tayo. Ako ang taya sa hapunan ngayong gabi. Starbucks, sabi niya. Talagang sinusubok mo ang pasensya ko. Sa rearview mirror, palayo ng palayo ang mga ilaw ng warehouse, unti-unting nilalamon ng mga neon na ilaw ng lungsod. Pagkalipas ng kalahating taon, nakakatulog na rin ako ng mahimbing. Nagpadala ng matinding pagkabigla sa buong mundo ng negosyo ang balita tungkol sa pag-aresto kay Luyu, at bawat oras ay lalo pang nagiging mas kahindik-hindik ang mga headline. Batang tagapagmana ng pamilya Fan, hinarap ang lihim na pag-atake at binaliktad ang kalaban. Ang merkado ay isang larangan ng digmaan, isang huwarang kaso ng pagtatanggol sa sarili. Kahit ang board of directors ng ama ko ay hindi na makaupo ng tahimik. Sa paligid ng mahabang conference table ay nakaupo ang mismong mga tiyuhin at nakatatandang kasama ng pamilya na nakakita sa aking paglaki, at ngayon ay seryoso ang mukha ng bawat isa. Alex, unang nagsalita si Uncle Lou. 3 dekada nang nasa kumpanya ang lalaking ito. Hindi ba medyo masyado mong naging agresibo ang paraan ng paghawak mo sa buong usaping ito? Agresibo? Sumandal ako sa upuan ko. Uncle Lou, ipinahihiwatig mo bang kapag may nagtangkang pabagsakin ang kumpanya, dapat mumiti lang ako at tanggapin iyon? Ang sinasabi ko, maaari mo sanang hinarap iyon sa mas mahinahong paraan. Halimbawa, pinag-usapan ninyo ni Luyu. Tumayo ako sa upuan ko, parehong nakapatong ang mga kamay ko sa mesa, habang isa-isang tinatamaan ng tingin ang lahat ng nasa paligid nito. Sinuhulan niya ang sarili kong mga tauhan para magpasok ng peking datos sa mga dokumento ng handover para tuluyan akong pabagsakin sa overseas market. Sabihin ninyo sa akin, ano ba talaga ang dapat nating pag-usapan at paano? Kayong lahat dito, alam kong may ilan sa inyo na pakiramdam ay masyado kong naging malupit.
May itatanong ako sa inyo. Nasaan kayong lahat 6 na buwan na ang nakalipas nang nakadapa ako sa sahig ng opisina at binubugbog? Nasaan kayo nang nakikipagrelasyon si Diana sa iba, niloloko ako sa loob ng 5 taon? At ngayon, matapos kong ayusin ang gulong iyon ng mag-isa, sasabihin ninyo sa akin na masyado kong naging malupit. Napatawa ako ng malamig. Teka, kung hindi ako naging malupit, hihintayin ko na lang ba na lamunin ako ng buhay, pati buto? Natahimik ng husto ang conference room, sapat ang katahimikan para marinig ang pagbagsak ng isang karayom. Biglang pinatay ng ama ko ang sigarilyo niya sa ashtray, nakatutok ang mga mata sa kanyang mga paa, at ang kulubot niyang mukha ay may talim na kayang makasugat. Hayaan ninyong sabihin ko ito ngayon mismo. Ano man ang ginawa ng anak ko, sinusuportahan ko. Kung may isang hakbang man siyang ginawa na labag sa mga patakaran, dalhin ninyo sa akin ang ebidensya at ako mismo ang unang mananagot sa kanya. Pero kung wala kayong maipakitang ebidensya, wala sa inyong may karapatang sermunan ang anak ko. Habang lumalabas ako sa conference room, alam kong nalampasan ko na ang hadlang na ito. Nang matapos ang paglilitis, paglabas ko sa mga pintuan ng courthouse, isang babaeng nasa edad 50 ang nagmamadaling humabol sa akin. Siya rin ang Sister Chen na minsang nagtangkang magsuksok ng $200 sa kamay ko. Nagtatrabaho na siya ngayon sa palengke, nagbubukod ng mga gulay at kumikita ng $2,000 kada buwan. Nahihiya sa kanya ang sarili niyang anak na babae at ayaw man lang siyang papasukin sa bahay. Young Master Fan, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo. Gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako. Tiningnan ko ang nakayukong likod niya at ang buhok niyang unti-unti nang pumupusyaw. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Sapat na ang naging kapalit ng ginawa mo. Ingatan mo na lang ang sarili mo mula ngayon. Paglingon ko para umalis, muli niya akong tinawag at napahinto. Nautal siyang nagtanong, "Sekretary yan, si Kevin, alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos?" Pagkalaya niya, kung saan-saan siya naghanap ng trabaho, pero walang nangahas na kumuha sa kanya. Sa huling balita ko, nagbubuhat na siya ng mga ladrilyo sa isang construction site. Bahagya akong tumango. Pagkasakay ko sa kotse, pinisil ni Rachel ang kamay ko. Ano ang problema? Wala naman, bigla ko lang naisip na may mga taong hindi na kailanman makakabalik mula sa landas na tinahak nila sa buhay na ito. Pero may mga taong kahit bigyan mo ng 100 pagkakataong magsimulang muli, paulit-ulit pa rin silang magkakamali. Ganoon talaga sila. Hindi iyon nagbabago. Hindi ako sumagot. Hinigpitan ko lang ang pagkakahawak sa kamay niya. Lumipas ang 6 na buwan. Napagkasunduan naming ni Rachel na gawin ang kasal namin sa Taglagas. Sa damuhan ng isang manor, nakahilera ang mga puting upuan habang nagkalat sa lupa ang mga dahon ng ginkgo na kumikislap sa ginintuang liwanag. Lumapit si Jason na may dalang 2 baso ng alak. Uminom ka, pakalmahin mo ang sarili mo. Hindi ako kinakabahan. Lumapit siya at itinuro ang binti ng pantalon ko. Kung hindi ka kinakabahan, bakit nanginginig ang binti mo? Tumawa ako at isinumpa siya. Lumayas ka. Medyo nanginginig nga, pero hindi dahil sa kaba. Dahil parang hindi ka panipaniwala ang saya para maging totoo. Noong ganitong panahon noong nakaraang taon, pilit ko pa ring inaahon ang sarili ko mula sa pinakamababang punto ng buhay ko. Ngayong taon, nakatayo ako rito, malapit ng pakasalan ang isang taong tunay na nakakaunawa sa akin. Nagsimula ang musika. Sa kabilang dulo ng isla, lumakad si Rachel suot ang puting wedding gown, nakakapit ang braso niya sa ama niya habang bumabagsak ang sikat ng araw sa kanya na parang gintong liwanag. Lumapit siya, isang hakbang bawat pagkakataon, may ngiting nagpapaliwanag sa mga mata niya. Nang makarating siya sa harap ko, bahagya niyang ibinaba ang boses niya. Director Fan, masasabi bang final close na ng negosasyong ito ang araw na ito? Hinawakan ko ang kamay niya at mumiti. Hindi. Ang final close ay nangangahulugang tapos na, pero walang expiration ang kontrata natin. Isinuot ko ang singsing sa daliri niya. Tumingala ako sa kanya at sinabi, valid ito habang buhay. Biglang napuno ng luha ang mga mata ni Rachel. Kinagat niya ang labi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Alex, paano ka naging napakahusay magsabi ng mga romantikong bagay? Hindi ito romansa. Idiniin ko ang noo ko sa noo niya. Pangako ito. Sa gitna ng musika, marahang humaplos ang hangin ng taglaga sa mga dahon ng ginkgo na lumikha ng banayad na kaluskos. Hinawakan ko ang kamay niya at humarap sa lahat ng naroon habang ang lungsod ay tanaw sa likuran namin sa ilalim ng sikat ng araw at sa harapan namin ay isang mahaba at bagong buhay. Pagkatapos ng seremonya, unti-unting umalis ang mga bisita. Nakatayo ako sa terrace ng manor, pinagmamasdan ang araw na dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng abot tanaw.
Nagpalit na si Rachel ng maluwag na puting sweater. Sumandal siya sa balikat ko. Ano ang iniisip mo? Iyong babaeng nakausap ko sa tabi ng pool. Iniisip ko kung paano niya sinabi sa akin noon na hindi ako ganoong klaseng tao. Tumingin ako sa kanya. Kung hindi ako pumunta sa birthday party na iyon noong araw na iyon, nagyelo pa rin kaya ang buhay ko roon, kalahating taon sa nakaraan. Hindi agad sumagot si Rachel. Salamat. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na may tao pa rin sa mundong ito na karapat-dapat pagkatiwalaan muli. Marahang dumaan ang hangin ng gabi, kasabay ng banayad na kaluskos ng mga puno ng ginkgo. Ang isang taong bangungot na ito ay sa wakas, tuluyan ang nagwakas, at ngayon palang nagsisimula ang bagong buhay ni Alex Fan.